nga ba ang mga karanasan ng mga tao na buhay noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig? Kaya niyo rin bang maglakad habang tirik ang araw, walang kain at binabantaan ng kamatayan? Ni hao, ako si Wen Keiran, isang producer na may dugon Chino. At ang isa sa mga tao na karanas noong ikalawang digmaang pandaigdig ay ang aking lola na si Su Han-ming. Lola, alam naman namin ang hirap ng iyong mga pinagdaanan noon. Kaya nais namin ibigay ang oras na ito para sa iyo. Ano po ba ang mga importanteng pangyayari noon, Lola? Yung War of Resistance laban sa Japan, yan ang pinakamalaking digmaan noong ika-20 siglo. Naku, sobrang laking pangyayari noong panahon namin. Kilala po ba ito bilang Second Sino-Japanese War? Hindi po ba? Ay, tama ka dyan. Naku, malalim ang sugat na iniwan ng digmaang yan. Hindi lang sa bansa ko dahil mahigit na 20 milyon Chino at mahigit na 480,000 na mga sundalong Hapones ang namatay. Nagsimula yan sa alitan sa Marco Polo Bridge noong gabi ng Hulyo 7, 1937. May isang maliit na puwersa ng mga Hapones na nakipag-ugnayan sa mga maniobra malapit sa tulay ng Marco Polo upang humingi ng pahintulot na makapasok sa may puok na maliit na pinapadira ng Wanpyong upang hanapin ang isa nilang sundalo. Gayunpaman, tinanggihan ng mga militar ng China sa bayan ang kanilang hiling na pumasok. Ngunit may naririnig ko patungkol sa Battle of Shanghai noon, Lola. Maaari niyo po bang ikwento ito? Sige lang ako ha. Yan, para mas kita. Ay, syempre ako. Ang nangyayari nito ay ang unang mayroong labanan namin mga Chino sa mga Hapones. Naalala ko mga nangyari ito noong Agosto 13 hanggang Nobyembre 26. Ayun, tama. Noong Agosto 14, binomba ng Republic of China Air Force ang barkong padigmaan ng mga Hapones. Pero nabomba rin nila ang Shanghai International Settlement. Ang resulta nito ay ang kamatayan ng mahigit 3,000 na sibilyan. Ngunit wala nang mas madugo pang operasyon kundi noong Agosto 23 hanggang Setyembre 26, kung saan nagpadala ng reinforcements ang mga Hapones. Ang digmaang ito ay natapos noong Oktubre 26, kung saan inutusan ni Chiang Kai-shek na umatras ang mga Chino sundalo sa Shanghai Urban Center. Dahil dito tuloy nakuha ng mga Hapones ang syudad na Shanghai. Tapos niyan, mas malala ang naranasan namin dito dahil sa Battle of Nanking. Nagsimula to noong Disyembre 1 hanggang Disyembre 13, 1937. Ayun. Sa labanan ng National Revolutionary Army at Imperial Japanese Army sa probinsya ng Nanking. Sumunod naman ay noong Disyembre 12, nagutos si Chiang sa mga sundalo sa Nanking na umalis at umatras dahil sa matinding pagsalakay ng mga Hapones. Noong Disyembre 13 naman ay nahulog ang Nanking sa mga kamay ng mga Hapones. Nanking? Hindi po ba may Nanking Massacre din, Lola? Oo nga po. Comfort naman ang pinakamasaklap na karahasan. Mabigat ang mga trato at pambabastos na ang dinanas. Madalas namin maisip kung ito na ba ang huli namin sundalin sa pagigipit ng mga Hapones noon. Hindi na nakayanan ni Lola ang pagsadala ng epekto sa kanila ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit hindi pa riyan nagtatapos. Nasabi ni Lola na mayroon pang pangyayari at ito ay ang pagsalakay ng mga Hapones sa kanlurang Hunan at ang tugon ng mga Chino upang pagtanggol ito ay naganap mula Abril 9 hanggang Hunyo 7, 1945. Ito ang huling opensiba ng mga Hapones sa ikalawang digmaang Sino-Hapones. Sa simula pa lamang ng labanan, marami ng mga sundalong Hapones ang namatay dahil sa mga estratehiya ng mga Chino na nagtulak sa mga Hapones na umatras. Gayunpaman, hinabol pa rin sila ng mga Chino. Sa
pagtatapos ng labanan, halos 30,000 na sundalo ng Hapon ang namatay, habang halos 7,500 na sundalo ng Tsino ang nasawi. Kasama na rin ang 11 na piloto mula sa Estados Unidos.